Isang malamig at pinal na utos ang binitiwan ni Marco de Alva sa kanyang cellphone. Tapos na ang usapan. Bilhin ang lupaing iyon. Gibain ang lahat. Walang emosyon. Walang pag-aalinlangan. Ganoon lang kasimple para sa isang taong tulad niya. Para kay Marco de Alva, ang ehhi ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa buong Pilipinas, ang pagbili sa isang maliit na resort sa Batangas ay kasing dali lang ng pagpindot sa isang buton. Ngunit para sa kanya, hindi ito simpleng transaksyon lang. Ito ay personal. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa, gawa sa mamahaling mahogany. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City, tanaw niya ang buong syudad. Ang mga nagtataasang gusali, ang mga abalang kalsada, ang lahat ng iyon ay parang mga laruan lamang sa kanyang paningin. Isang kaharian. At siya ang hari. Ngunit sa kabila ng lahat ng kapangyarihang hawak niya, sa kabila ng yaman na hindi na maubos, may isang pangalan na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Isang pangalan na nagdudulot ng pamilyar na kirot at galit sa kanyang puso, kahit 8 taon na ang lumipas. Arabella Santos. Napatiimbagang si Marco. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang isang drawer. Sa loob ng malinis at organisadong lagayan na iyon, may isang bagay na hindi nababagay. Isang luma at kupas na litrato. Kinuha niya ito. Nasa litrato ang isang batang Ara, nakangiti ng napakatamis habang nakatingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng mga pangarap at pag-asa. Sa likod niya ay ang asul na dagat ng Batangas, ang mismong lugar na ipinag-utos niyang wasakin. Naalala niya ang araw na iyon. Ang init ng araw sa kanilang mga balat, ang amoy ng alat mula sa dagat, ang malambot na hawak ng kamay ni Ara sa kamay niya. Pangako, Marco, bulong nito noon sa kanya, kahit anong mangyari, tayo pa rin hanggang sa huli. Isang pangakong napako. Isang kasinungalingan. Biglang nagbago ang alaala sa isip ni Marco. Ang matamis ng ngiti ni Ara ay napalitan ng mga salita sa isang sulat. Malamig, maikli at walang kaluluwa. Isang sulat ng pamamaalam. Patawad, Marco. Hindi tayo para sa isa't isa. May mga pangarap ako na hindi mo kayang ibigay. At ang boses ng kanyang ina, si Doña Eliana, na umalinggaw sa kanyang isipan. Sinabi ko na sa'yo, anak. Pera lang ang habol ng babaeng yon sa'yo. Sa oras na makakita siya ng mas magandang pagkakataon, iiwan ka niya. Napapikit si Marco sa kirot. Ang kirot ng katrayduran. Ang kirot ng pagiging tanga. Minahal niya ito ng buong buo, ngunit para dito, isa lamang siyang hagdanan para sa mas magandang buhay. Buong galit niyang inihagis ang litrato pabalik sa drawer at isinara ito ng malakas. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik niyang opisina. Tama na ang 8 taon ng pagluluksa sa isang pag-ibig na peke. Tama na ang 8 taon ng pagtatanong kung saan siya nagkulang. Hindi. Hindi siya ang nagkulang. Si Ara ang nagkulang. Si Ara ang nang-iwan. At ngayon, oras na para magbayad ito. Kumatok sa pinto ang kanyang personal assistant, isang lalaking palaging formal at epesyente. Sir, nakaredy na po ang sasakyan. Nakaschedule na rin po ang meeting ninyo sa mga local contractors sa Batangas bukas ng umaga. Tumango si Marco, hindi man lang ito tinitingnan. Good. I-finalize mo na ang pagbili sa De Alva Corporation. Siguraduhin mong malinis ang lahat ng papeles. Masusunod po, sir, sagot ng assistant. Tungkol po pala sa kasalukuyang resort na nakatayo doon. Humarap si Marco sa assistant, at sa unang pagkakataon, nakita nito ang lamig sa mga mata ng kanyang amo. Isang lamig na kaya kang yaluhin hanggang sa iyong mga buto. Walang ititira, sabi ni Marco, dahan-dahan at malinaw. Bilhin ang lupa at gibain ang lahat. Napalunok ang assistant. Lahat po, sir. Pati yung maliit na kainan sa tabi ng dalampasigan. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Isang ngising walang kagalakan. Lalo na iyon. Ilang sandali pa, nasa loob na si Marco ng kanyang mamahaling sasakyan, tahimik na binabagtas ang kahabaan ng SLEX patungong timog. Ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang napapalitan ng kadiliman ng probinsya. Hindi siya mapakali.
Ang mamahaling leather ng upuan ay tila walang epekto sa kanyang nararamdaman. Bawat kilometrong nilalakbay ng sasakyan ay isang hakbang palapit sa isang multo ng nakaraan. Isang multong akala niya ay matagal na niyang nailibing. 8 taon. 8 taon niyang sinikap na burahin ang lahat. Sinubsob niya ang sarili sa trabaho, pinalago ang kumpanyang iniwan sa kanya ng kanyang ama, ginawa ang lahat para maging ang Marco de Alva na kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Isang lalaking walang puso. Isang lalaking hindi kayang saktan. Isang kasinungalingan. Dahil sa bawat tagumpay, sa bawat bagong gusaling na itatayo, sa bawat milyong pumapasok sa kanyang kumpanya, may anino pa ring bumabalik. Ang anino ng isang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang anino ni Arabella. Ngayon, siya naman ang magiging anino sa buhay nito. Siya ang magiging bangungot. Gusto niyang makita ang pagbagsak ng mga balikat nito. Gusto niyang makita ang pagkatuyo ng mga ngiti sa labi nito. Gusto niyang marinig itong magmakaawa, tulad ng pagmamakaawa ng puso niya noon nang basahin niya ang sulat nito. Ang plano ay perpekto. Aalisin niya ang lahat ng pinagkukunan nito ng kabuhayan. Luluhod ito sa harap niya. At sa sandaling iyon, sa sandaling makita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito, doon pa lang siya makakaramdam ng kapayapaan. O di kaya iganoon ang gusto niyang paniwalaan. Lumabas na ng expressway ang sasakyan, tinatahak na ngayon ang makitid na kalsada papunta sa baybayin. Ang hangin na pumapasok sa bahagyang bukas na bintana ay nag-iba na ng amoy. May dala na itong alat. Amoy ng dagat. Amoy ng Batangas. Amoy ng nakaraan. Napahigpit ang kapit ni Marco sa manibela. Ang pamilyar na amoy ay nagdala ng mga alaalang pilit niyang tinataguan. Ang mga tawa ni Ara habang naghahabulan sila sa buhanginan. Ang mga halik nila sa ilalim ng puno ng niyog. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Pangarap. Isang salitang ginamit nito para iwanan siya. Dumating na ang araw ng paniningil. Napangisi siya ng mapait. Oras na para magbayad ka sa lahat ng ginawa mo sa akin, Ara, bulong niya sa sarili, habang ang mga ilaw ng paparating na bayan ay nagsisimula ng sumilip sa dilim. Oras na. Mama, si Miggy po, inaaway ako. Ang matinis na sigaw ni Bella, ang bunso, ang unang bumati kay Arabella, Ara at Santos sa umagang iyon. Napangiti na lang si Ara habang naghahalo ng kape. Ang ganitong eksena ay musika na sa kanyang pandinig, ang pamilyar na himig ng kanyang munting paraiso. Miguel, ano nang ginagawa mo sa kapatid mo? Malambing ngunit may diin niyang saway. Mula sa maliit na sala ng kanilang bahay kubo na nakatayo sa gilid ng resort, lumitaw si Miguel, o Miggy, ang kanyang 7 anyos na panganay. Seryoso ang mukha nito, tila pasan ang responsibilidad ng buong mundo sa kanyang maliliit na balikat. Hindi ko po siya inaaway, Mama. Sinasabihan ko lang po siya na huwag tumakbo sa loob ng bahay. Baka po siya madapa, paliwanag nito, na may kasama pang kamot sa ulo. Sumunod na lumabas si Sofia, ang kakambal ni Bella, na maihawak na papel at krayola. Mama, look po. As Drew ti pamilya. Ito po ikaw, ako, si Kuya Miggy at si Bella. Kinuha ni Ara ang drawing. 4 na stick figures na magkakakapit kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Napuno ng init ang kanyang puso. Ito ang kanyang mundo. Ang 3 ito. Ang kanyang lakas. Ang ganda naman nito, anak, sabi niya, at hinalikan sa noo si Sofia. O sige na, mag-almusal na kayo at baka mahuli pa kayo sa paglalaro. Ang umaga ay dumaan sa isang pamilyar na kaguluhan, ang pag-aagawan sa huling piraso ng pandesal, ang pagtatalo kung sino ang unang maliligo, at ang walang katapusang tanong ni Bella tungkol sa lahat ng bagay. Ngunit para kay Ara, ang kaguluhang ito ay isang biyaya. Pagkatapos ihanda ang mga bata, lumabas na si Ara para buksan ang kanyang maliit na kainan, ang Iara's Kitchen, na nakatayo sa mismong dalampasigan. Ito ay isang simpleng pwesto na may ilang mga mesang gawa sa kawayan at bubong na anahaw, ngunit malinis at laging puno ng amoy ng bagong lutong pagkain. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, tanaw niya ang kanyang 3 anak na masayang naglalaro sa buhanginan, hindi kalayuan sa kanya. Si Miggy, maingat na gumagawa ng sandcastle. Si Sofia, abala sa pagpulot ng mga kabibe. At si Bella, sinusubukang habulin ang maliliit na alon. Napabuntong hininga si Ara.
May pagod, pero mayroon ding kasiyahan. 8 taon na siyang mag-isang itinataguyod ang mga anak niya. Hindi naging madali. May mga gabing umiiyak siya sa pagod at pag-aalala, hindi alam kung saan kukuha ng panggastos para sa susunod na araw. Ngunit sa tuwing makikita niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Sila ang kanyang lahat. Ibibigay niya ang lahat para sa kanila. Ara, Hija. Napalingon si Ara sa tumawag. Si Mang Lito, ang matandang may-ari ng resort kung saan siya umuupa. May dala itong ngiti, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. May lungkot doon. Mang Lito, magandang umaga po. Kape po kayo, alok ni Ara. Umiling ito at umupo sa isa sa mga silya. Huwag na, Hija. May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Naramdaman ni Ara ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Bihira siyang seryosohin ng ganito ni Mang Lito. Tungkol saan po iyon? Huminga ng malalim ang matanda bago magsalita. Naibenta ko na ang resort, Ara. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon kay Ara. Po? Paano po? Bakit po? Sunod-sunod niyang tanong. Malaki na ang utang ko sa bangko, Hija. Wala na akong choice. Isang malaking kumpanya mula sa Maynila ang bumili. Sila na raw ang magde-develop sa buong lugar na ito. Napatayo si Ara, ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paano na po kami? Paano na po itong kainan ko? Pasensya na, Hija, sabi ni Mang Lito at iniabot sa kanya ang isang sobre. Heto ang kaunting tulong. Pero kailangan niyo nang umalis sa loob ng 1 buwan. Gigibain na raw nila ang lahat para magtayo ng isang malaking hotel. Gibain ang lahat. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Ara. Ang kanyang maliit na kainan. Ang kanyang tahanan. Ang buong paraisong binuo niya para sa kanyang mga anak. Guguho. Napatingin siya sa sobre, pagkatapos ay sa dagat kung saan naglalaro ang kanyang mga anak, walang kamalay-malay sa unos na paparating. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang takot na maramdaman muli na wala siyang kontrol sa sarili niyang buhay. Ang takot na naramdaman niya 8 taon na ang nakalipas. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang maging matatag. Para sa mga anak niya. Huminga siya ng malalim at tinignan si Mang Lito. Sino po ang bumili? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ano ng pangalan ng kumpanya? Nag-aalangang sumagot si Mang Lito. Isang malaking kumpanya. The Alva Corporation. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, tila huminto ang mundo ni Ara. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang tunog ng alon ay biglang nabingi. Ang sobre sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. The Alva. Isang pangalan mula sa isang nakaraang gusto na niyang kalimutan. Isang pangalan na konektado sa pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Hindi maaari. Sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas, bakit dito? Bakit ngayon? Napapikit siya ng mariin, ang mukha ay biglang namutla. Hindi. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Ang unang liwanag ng araw ay sumilip sa bintana ng mamahaling hotel kung saan tumuloy si Marco. Ngunit hindi ito ang gumising sa kanya. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang kanyang isip ay isang larangan ng digmaan. Sa isang banda, ang pagnanais na maghiganti na matagal niyang kinimkim. Sa kabilang banda, ang pamilyar na kapaligiran ng Batangas na nagbabalik ng mga alaalang ayaw niyang harapin. Nagpasya siyang puntahan ito ng maaga. Gusto niyang matapos na ito. Gusto niyang makita ang mukha ni Ara kapag nalaman nito kung sino ang sumira sa maliit nitong mundo. Habang papalapit ang kanyang sasakyan sa resort, hindi niya maiwasang mapansin ang pagbabago. Ang dati tahimik na dalampasigan ay mayroon ng ilang mga kubo at isang maliit na kainan. Simple. Mura. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo at nagpa siyang maglakad. Gusto niyang damhin ang bawat hakbang. Gusto niyang lasapin ang bawat sandali ng kanyang tagumpay. Ang hangin ng umaga ay sariwa, may dalang amoy ng dagat at ng mga bagong lutong tinapay. Ang tunog ng alon ay tila isang malungkot na awit. Dito, sa mismong buhangin na ito, sila nangako sa isa't isa. Napailing si Marco. Huwag kang magpadala sa emosyon, paalala niya sa sarili. Negosyo ito.
Paghihiganti ito. Narating niya ang maliit na kainan. Ara's Kitchen. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi man lang nito pinalitan ang palayaw nito. Pumasok siya. Walang ibang tao maliban sa isang babaeng nakatalikod, abala sa pagpupunas ng mesa. Kahit nakatalikod, alam niya. Alam niya ang tindig na iyon, ang hubog ng katawan na iyon. Si Ara. 8 taon. Mas tumangkad dito ng kaunti, mas nahubog ang katawan ng isang babaeng dumaan na sa hirap. Ang buhok nitong dati ilaging nakalugay ay nakatali ngayon sa isang simpleng pusod. Ang puso ni Marco ay bumilis ang tibok. Hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa galit na muling nag-alab. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo, pinagmamasdan ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malamig, walang bahid ng dating init na ibinigay niya rito. Mukhang hindi naging maganda ang buhay sa iyo pagkatapos mo akong iwan. Biglang natigilan si Ara sa pagpupunas. Dahan-dahan itong humarap. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Ara, ang mga matang minsan ay puno ng pagmamahal para sa kanya, ay nanlaki sa gulat. Namutla ito na para bang nakakita ng multo. Marco. Halos pabulong nitong sambit, hindi makapaniwala. Isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Marco. Ito ang gusto niyang makita. Ang gulat. Ang takot. Ako nga, Arabella. Nagulat ka ba? Lumapit siya ng isang hakbang. Akala mo siguro hindi na tayo magkikita. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig ang boses ni Ara. Binibisita ang aking bagong pag-aari, sagot ni Marco, inilibot ang paningin sa maliit na kainan. Maganda ang lugar na ito. Sayang lang at kailangan ng gibain. Nakita ni Marco ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Ara. Nagtagumpay siya. Ikaw ang may-ari ng De Alva Corporation. Ikaw ang bumili nito. Ako nga. At sa loob ng 1 buwan, wala ka nang babalikan dito. Tila nang hina ang mga tuhod ni Ara. Napakapit ito sa mesa. Marco, huwag. Parang awa mo na. Ito na lang ang buhay namin. Buhay namin? Buhay nyo. Ulit ni Marco, puno ng pangungutya. Paano ang buhay ko, Ara? Paano ang buhay ko na sinira mo 8 taon na ang nakalipas? Marco, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Sumigaw si Marco, hindi na napigilan ang galit. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawang ipagpalit ako sa pera. Gaano kalaki ang ibinayad sa iyo para iwan ako? Sapat ba para mabuhay ka ng ganito? Tinuro niya ang paligid, ang simpleng kainan. Hindi totoo yan. Hindi pera ang dahilan. Sinungaling. Dinuro siya ni Marco. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Ang bawat salita ay parang patalim na itinarak ni Marco sa puso ni Ara. At sa bawat sakit na nakikita niya sa mukha nito, nararamdaman niya ang isang mapait na kasiyahan. Marco, pakiusap. Huwag mong idamay ang lugar na ito. Mag-usap tayo. Nagmamakaawa na si Ara. Wala na tayong dapat pag-usapan, Arabella. Tapos na tayo. At malapit na ring matapos ang lahat ng ito. Tinalikuran na sana niya ito, dala ang kanyang tagumpay. Ngunit isang maliit na tinig ang pumigil sa kanya. Mama! Natigilan si Marco. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang batang lalaki ang nakatayo sa likod ng counter, nakasilip. Siguro ay nasa 7 o 8 taong gulang. Ang mga mata nito ay malaki, bilugan at puno ng pagtataka. Mama, sino po siya? Tanong ng bata, nakatingin kay Marco. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang batang iyon. Ang hugis ng mukha. Ang ilong. Ang mga mata. Para siyang nakatingin sa salamin. Isang salamin ng kanyang nakaraan. Isang mas batang bersyon ng kanyang sarili. Ang galit na nararamdaman niya kanina lang ay biglang napalitan ng isang matinding pagkalito at hindi maipaliwanag na kaba. Ang paglitaw ni Miggy ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa tensyonadong katahimikan. Para kay Ara, ito ay mas masahol pa. Ito ay ang simula ng isang bangungot na 8 taon niyang pilit na tinatakasan sa kanyang mga panaginip.
Nataranta siya. Ang dugo sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng isang maputlang kulay na nagpapakita ng kanyang takot. Ang mga kamay niyang kanina lang ay nakakapit sa mesa ay nagsimulang manginig. Diyos ko, wag po. Huwag ngayon. Huwag dito. Miggy, anak, pumasok ka muna sa loob, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses, ngunit ang panginginig nito ay hindi maitago. Sinubukan niyang harangan ng kanyang katawan ang bata, na para bang kaya nitong itago ang isang katotohanang napakalinaw. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Marco. At ang galit sa mga mata nito kanina lang ay dahan-dahang napapalitan ng isang bagay na mas malalim, mas nakakabagabag pagkalito. Huwag kang makialam, sabi ni Marco, ang boses ay hindi na pasigaw, kundi mababa at puno ng diin. Dahan-dahan siyang lumakad palapit, nilagpasan si Ara na parang hindi ito umiiral. Ang buong atensyon niya ay nasa batang lalaki na ngayon ay nahihiyang nagtatago sa likod ng binti ng kanyang ina. Isang kilos na hindi inaasahan ni Ara ang ginawa ni Marco. Ang makapangyarihang ang lalaking tila hari ng mundo, ay dahan-dahang lumuhod. Ipinantay niya ang kanyang sarili sa maliit na bata. Anong pangalan mo, bata? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay nagbago, mas malumanay, ngunit may pilit na kontrol, na para bang natatakot sa sarili niyang tanong. Sumilip si Miggy mula sa likod ni Ara. Miguel po. Pero Miggy po ang tawag nila sa akin. Narinig ni Ara ang sariling puso na dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat tibok ay isang suntok ng takot. Ilang taon ka na, Miggy? Tanong ulit ni Marco. Ito na. Ito na ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Ang tanong na magbubukas ng pinto sa isang nakaraang matagal na niyang isinara. Huwag mong sagutin, anak. Pakiusap, huwag. Ngunit si Miggy, sa kanyang kawalang malay, ay buong pagmamalaking itinaas ang kanyang mga daliri. 7 po, masayang sagot nito. 7. Ang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malamig na realisasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga mata ay hindi na nakatingin sa bata, kundi nakatitig ng diretso sa kanya. Isang titig na puno ng akusasyon, mas masakit pa kaysa sa mga sigaw nito kanina. 8 taon. Isang 7 taong gulang na bata. Ang matematika ay simple at brutal. Bago pa man makapagsalita si Marco, 2 maliliit na boses ang sabay na sumigaw mula sa labas. Mama! Mama! Yung sandcastle po namin, sinira ng alon. Kasunod ng sigaw, 2 batang babae ang tumakbo papasok sa kainan, ang kanilang mga paa ay puno pa ng buhangin. Si Sofia, na may malalamlam na mga mata. At si Bella, na may determinadong ekspresyon sa mukha. Huminto sila nang makita ang estrangherong kasama ng kanilang ina. Para kay Marco, hindi na lang ito isang sampal. Isa na itong malakas na pagsabog. Nakatingin siya mula kay Miggy, papunta kay Sofia, hanggang kay Bella. 3 maliliit na mukha. 3 pares ng mga mata na sumasalamin sa sarili niyang mga mata. Iisa ang kanilang ama. Walang duda. Ang mundo ni Ara ay tuluyan ng gumuho. Wala nang takip. Wala nang sikreto. Ang 8 taon ng kanyang pag-iingat ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Huminga ng malalim si Marco, ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa na parang isang torong handang sumugod. Ang plano niyang paghihiganti ay biglang naging isang maliit at katawa-tawang bagay kumpara sa napakalaking panlolokong natuklasan niya. Ara, sabi niya, ang pangalan niya ay isang lason sa mga labi nito. Ang boses niya ay mababa at nanginginig sa pinipigilang galit. Ipaliwanag mo ito. Lumapit ito at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Hindi masakit pero mariin. Isang hawak na nagsasabing wala ka ng tatakbuhan. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Ara. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang 8 taon ng kasinungalingan at sakripisyo? Ang mga bata, na nakaramdam sa takot ng kanilang ina at sa galit ng estranghero, ay nagsimulang matakot. Huwag niyo pong saktan ang mama ko, sigaw ni Miggy, na puno ng tapang na hindi nababagay sa kanyang edad. Sa kanyang pagkataranta at pagnanais na protektahan ang ina, kumawala si Miggy at tumakbo. Ngunit hindi siya tumakbo papasok sa bahay.
Tumakbo siya palabas sa direksyon kung saan may mga nakatambak na bakal at mga materyales para sa isang maliit na ginagawang dike malapit sa resort. Isang lugar na paulit-ulit niyang pinagbawalan. Miggy, huwag, sigaw ni Ara, puno ng biglaang sindak. Ngunit huli na ang lahat. Isang maling tapak. Isang pagkadula sa buhangin. At kasunod noon ay isang tunog na habambuhay na mananatili sa isipan ni Ara. Isang malakas na kalabog ng katawan na tumama sa mga bakal, sinundan ng nakakabinging katahimikan. Binitawan ni Marco ang kanyang braso. Pareho silang natigilan, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa direksyon kung saan nawala ang bata. Ang katahimikan ay binasag ng iyak ni Bella at Sofia. Ngunit ang tanging naririnig ni Ara ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso, na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, lahat ng ingay sa mundo ay nawala. Ang iyak ng kambal, ang mahinang tunog ng alon, ang hangin, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig ni Marco ay ang malakas at mabilis na dagundong ng sarili niyang puso. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina lang ay biglang namatay na parang isang kandilang binuhusan ng nagielong tubig. Napalitan ito ng isang damdaming mas malakas, mas primal. Takot. Isang sigaw mula kay Ara ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Miggy. Iyon ang nagpakilo sa kanya. Walang pag-iisip. Walang kalkulasyon. Ang kanyang mga binti ay kusa ng tumakbo patungo sa direksyon kung saan nawala ang bata. Ang isihi, ang bilyonaryo, ang mapaghiganting mangingibig, lahat ng katauhang iyon ay nawala. Ang natira ay isang taong tumatakbo patungo sa isang panganib. Nauna siya kay Ara. At ang kanyang nakita ay isang imaheng habambuhay na masusunog sa kanyang isipan. Nakahandusay si Miggy sa buhanginan sa tabi ng mga nakausling bakal. Ang kanyang ulo ay may malaking sugat at ang dugo napakaraming dugo. Pulang-pula ang buhangin sa paligid ng ulo nito, isang nakakakilabot na kontrast sa puting kamiseta ng bata. Nang marating siya ni Ara, napasigaw ito sa takot, ngunit tila nanigas sa kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Si Marco ang unang kumilos. Ang kanyang utak, na sanay sa paggawa ng mabilis na desisyon sa gitna ng krisis, ay gumana. Tumawag ka ng ambulansya, sigaw niya kay Ara. Ngunit nakita niyang hindi ito makakilos. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata, maingat na inaalalayan ang ulo nito. Ang mainit na dugo ay agad na bumasa sa mamahalin niyang puting polo, isang mansa na hindi na kailanman matatanggal. Ang katawan ng bata ay malambot at walang laban sa kanyang mga braso. Sa Kotsko. Mas mabilis, sigaw niya at tumakbo pabalik dala-dala ang bata. Ara, sumunod ka. Ang biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital ay isang malabong alaala ng bilis at takot. Ang kamay ni Marco ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada, ngunit ang kanyang isipan ay nasa batang nasa likuran na nakahiga sa kandungan ng humahagulgol na si Ara. Bawat segundo ay tila isang oras. Bawat metro ay tila isang kilometro. Lumingon siya sa salamin. Nakita niya ang mukha ni Ara, puno ng luha, puno ng pagsusumamo, puno ng sakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, walang anumang kasiyahan siyang naramdaman sa pagkakita sa sakit na nasa mukha ni Ara. Ang nararamdaman niya lang ay ang parehong takot na nakikita niya sa mga mata nito. Anak ko. Ang mga salitang iyon ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi isang tanong. Isang katotohanan. Pagdating sa emergency room, isang grupo ng mga nurse ang sumalubong sa kanila. Agad na kinuha si Miggy mula sa kanyang mga braso at isinaka sa isang stretcher. Sir, ma'am, hanggang dito na lang po kayo, sabi ng isang nurse, at isinara ang pinto ng emergency room sa kanilang harapan. Naiwan sila sa pasilyo. Si Marco, na nakatayo at puno ng dugo ang damit. Si Ara, na napaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Lumipas ang mga minuto na parang mga taon. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mga yapak ng mga doktor at nurse, at ang mahinang hikbi ni Ara. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso. Agad silang napatayo. Kayo po ba ang mga magulang? Tanong ng doktor. Nagkatinginan sila ni Ara. Bago pa man makasagot si Ara, sumagot na si Marco. Opo, kami nga. Kumusta na po siya? Malubha ang lagay niya, diretso nitong sabi.
Nawalan siya ng maraming dugo dahil sa sugat sa ulo. Kailangan siyang masalina ng dugo ngayon na. Gawin niyo po ang lahat, Doc, sabi ni Ara, nanginginig ang boses. Kahit magkano di. Itinaas ng doktor ang kanyang kamay. Hindi pera ang problema dito. Huminga ito ng malalim. Ang problema, sir, ma'am, napakabihira ng blood type ng bata. Type O, Renault. Para siyang binuhusan ng isang drum ng nagielong tubig. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Oh, Renault. Ang T golden blood. Ang pinakabihirang uri ng dugo sa buong mundo. Isang uri ng dugo na alam niya. Isang uri ng dugo na minana niya sa kanyang ama. Ang doktor ay tumingin sa kanilang dalawa, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sino po sa inyo ang kamag-anak? Kailangan nating masuri agad ang dugo ninyo. Hindi na narinig ni Marco ang sunod na sinabi ng doktor. Ang kanyang isip ay nag-replay ng mga salita, napakabihira. Type O, Renault. Kilala niya ang dugong iyon. Napakapamilyar. Dahil iyon din ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang tanong ng doktor ay parang isang martilyong pumukpok sa huling pader na nagpoprotekta sa sikreto ni Ara. Wala na. Tapos na. Nakita niya kung paano natigilan si Marco. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa takot, patungo sa pagkabigla, hanggang sa isang malamig na katiyakan. Walang salitang namutawi sa bibig ni Marco. Tumalikod lang ito at sumunod sa nurse na magsasagawa ng pagsusuri sa dugo. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa lahat ng sigaw at akusasyon niya kanina. Para kay Ara, ang bawat hakbang ni Marco palayo sa kanya ay isang hakbang palapit sa katotohanang winasak ang kanilang nakaraan at ngayon ay babago sa kanilang kinabukasan. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Napasandal siya sa malamig na pader at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak ng walang tigil. Hindi ito ang paraan na gusto niyang malaman ni Marco. Hindi sa isang ospital na may duguan at walang malay na anak sa pagitan nila. Hindi sa gitna ng takot at pag-aalinlangan. Pero kailan ba naging pabor sa kanya ang tadhana? Lumipas ang ilang minuto. Bumalik si Marco, may maliit na bulak sa braso kung saan siya kinuhanan ng dugo. Tumayo ito sa kabilang dulo ng pasilyo, hindi siya tinitignan. Ang distansya sa pagitan nila ay maikli lang, ngunit para kay Ara, parang isang malalim na bangin ang naghihiwalay sa kanila. Bakit? Isang salita lang, ngunit puno ng bigat. Puno ng 8 taong pagtatanong, 8 taong galit at 8 taong sakit. Tumingin si Ara sa kanya. Ito na. Wala na siyang pagpipilian. Marco D. Nabasag ang kanyang boses. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, putol ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panginginig. Gusto kong malaman ang totoo. Ngayon. Huminga ng malalim si Ara, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang pagod na pagsuko. Pagod na siyang magtago. Pagod na siyang mag-isa. Hindi ko ginusto ito, Marco. Hindi ko ginustong iwan ka. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Huwag mo akong bigyan ng ganyang drama, Ara. Nakita ko ang sulat. Nabasa ko ang mga salita. Pera. Yun ang pinili mo. Hindi, sigaw ni Ara, at sa unang pagkakataon, may bahid ng galit sa kanyang boses. Hindi pera ang pinili ko. Ang pinili ko ay ang buhay ng pamilya ko. Natigilan si Marco. Dito na nagsimulang bumuhos ang lahat ng salitang kinimkim ni Ara sa loob ng 8 taon. Ilang araw pagkatapos ng huli nating pagkikita, pinuntahan ako ng nanay mo, kwento niya, ang mga alaala ay bumabalik na parang isang masamang panaginip. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Si Doña Eliana, na nakasuot ng eleganting damit, at siya, na nakasuot lang ng simpleng bestida. May isang tseke sa ibabaw ng mesa. Napakalaki ng halaga. Ito, sabi ni Doña Eliana, ang boses ay matamis ngunit mailason. Kunin mo ito at layuan mo ang anak ko. Hindi ko kailangan ng pera niyo, sagot ni Ara noon, puno ng tapang. Ngumiti ang ina ni Marco. Alam ko. Kaya may iba akong alok sayo. Inilabas nito ang isang folder.
Sa loob ay mga litrato ng maliit na bukirin ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ang kanilang nag-iisang kabuhayan. Ang bangkong pinagkakautangan nila, patuloy ni Doña Eliana, ay pag-aari ng isa sa mga kaibigan ko. Isang tawag ko lang, Ara. Isang tawag ko lang at mawawala sa kanila ang lahat. Lulubog sila sa utang. Anong mangyayari sa kanila? Sa'yo. Bumalik si Ara sa kasalukuyan. Nakatingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ng alaalang iyon. Pinapili niya ako, Marco, sabi ni Ara, basag na ang kanyang boses. Ang pag-ibig natin o ang kinabukasan ng pamilya ko. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin, anong gagawin ko? Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang mukha ay isang blankong kanvas ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ang imahe ng kanyang perpektong ina ay unti-unting nababasag sa kanyang isipan. Ang sulat siya ang nagpadikta noon, dagdag pa ni Ara. Para siguraduhin niyang magagalit ka sa akin. Para siguraduhin niyang hindi mo na ako hahanapin. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na pinupuno lang ng kanilang mabibigat na paghinga. Sa gitna ng katahimikang iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang nurse na kumuha ng dugo kay Marco kanina. Sir, sabi nito kay Marco, may ngiti sa labi. Magandang balita po. Kumpirmado. Magkatugma po ang dugo ninyo. Pwedeng-pwede na po kayong mag-donate. Ang mga salita ng nurse ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan. Ang katotohanan ay narito na, hindi na maikakaila. Ang anak niya ay nangangailangan ng dugo niya. Ang babaeng akala niya ay nagtrador sa kanya ay biktima pala. At ang ina na pinaniwalaan niya ay isang halimaw. Nakatitig lang si Marco kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Ara dati, isang malalim, nakakawasak na pagsisisi. Bago pa man siya makapagsalita, biglang nagring ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinapa niya ito na parang isang robot at tinignan ang screen. 2 salita lang ang nakasulat, ngunit para kay Ara, ang mga salitang iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang sentensya ng kamatayan. Mama calling. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang telepono sa kanyang tainga. Anak, nasaan ka? Tanong ng boses sa kabilang linya, matamis at puno ng pag-aalala. May problema ba? Ang boses ni Doña Eliana sa kabilang linya ay ang parehong boses na nag-aalaga sa kanya noong bata pa siya, ang boses na gumagabay sa kanya sa negosyo, ang boses na pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, ang boses na iyon ay tunog kasinungalingan. Anak, nasaan ka? May problema ba? Napatitig si Marco sa blankong pader ng ospital. Ang kanyang isip ay isang kumunoy ng mga emosyon, galit sa kanyang ina, pagsisisi sa kanyang mga nagawa, at isang napakalaking takot para sa batang nasa loob ng emergency room. Nasa isang meeting lang, pagsisinungaling niya, ang mga salita ay tila papel de liha sa kanyang lalamunan. Ang pagsisinungaling ay madali para sa kanya sa negosyo, pero ang pagsinungalingan ang ina na minsan niyang sinamba ay ibang usapan. Natahimik sa kabilang linya si Doña Eliana. Isang katahimikang alam ni Marco na nangangahulugang nag-iisip ito, nag-aanalisa. Ang kanyang ina ay hindi isang ordinaryong tao, kaya nitong basahin ang bawat pagbabago sa kanyang tono. Bakit parang pagod ka, anak? Malambing nitong tanong. Sigurado kang okay ka lang. Nabalitaan ko na nasa Batangas ka. Nandoon pa rin ba ang babaeng iyon? Napapikit si Marco. Ang babaeng iyon. Ganoon na lang kung ituring ng ina niya si Ara. Isang bagay na walang pangalan. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay isang sagot na rin. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya, isang buntong hiningang puno ng kunwaring pag-aalala. Marco, anak, makinig ka sa akin, sabi ni Doña Eliana, ang boses ay naging seryoso. Alam kong may mabuti kang puso, pero huwag kang magpapadala sa awa. Ilang taon na ang nakalipas. Kung may mga anak man siyang dala-dala ngayon. Huminto ito na parang nagbibigay diin sa susunod niyang sasabihin. Baka naman ginagamit lang niya ang mga bata para makabalik sa'yo, Marco. Para makuha ang yaman ng mga de Alva. Mag-ingat ka. Ang isang ahas ay mananatiling isang ahas, kahit gaano pa katagal magtago sa damuhan. Isang ahas. Napatingin si Marco sa salamin ng pinto ng isang bakanting silid.
Sa loob, nakita niya ang refleksyon ni Ara. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang dalawang umiiyak na batang babae. Ang mukha niya ay puno ng luha at pagod. Hindi iyon ang mukha ng isang ahas. Iyon ang mukha ng isang ina na natatakot para sa kanyang anak. Ang mga salita ng kanyang ina ay isang lason na pilit na ipinapainom sa kanya, ngunit ang katotohanang nakikita niya sa kanyang harapan ay ang lunas. Nagsimulang magsalubong ang dalawang magkaibang mundong ito sa isip ni Marco. Ang mundong binuo ng kanyang ina sa loob ng 8 taon, at ang mundong winasak ng isang aksidente sa loob lamang ng 1 oras. Ma, sabi ni Marco, ang boses ay matigas at malamig. Hindi na niya kaya. I have to go. Tatawag ako mamaya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag. Napayuko siya, ipinatong ang mga kamay sa kanyang tuhod, at huminga ng malalim. Tanga! Tanga ka, Marco. Ang paghihiganti niya. Ang kanyang malaking plano. Ang lahat ng galit. Ang lahat ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. At ang kasinungalingang iyon ay halos kumitil sa buhay ng sarili niyang anak. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ngunit hindi na ang numero ng kanyang ina ang kanyang tinawagan. Ang kanyang personal assistant. Sir, itigil mo lahat ng plano sa resort, utos niya, ang boses ay desidido. Pero sir, nakaschedule na po ang demolition bukas di. I said cancel everything, sigaw niya sa telepono, napalakas ang boses. For now. Ibinaba niya ang tawag at napasandal sa pader. Nakagawa siya ng isang tamang desisyon. Isang maliit na hakbang. Ngunit sa loob ng kaguluhang ito na muna ang kaya niyang gawin. Naramdaman niya ang isang bahagyang gumaan na pakiramdam. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi nagtagal. Isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng entrance ng ospital. Isang sasakyang napakapamilyar sa kanya. Ang pinto sa likod ay bumukas. At mula doon, lumabas si Doña Eliana de Alva, nakasuot ng itim na bestida at malaking sunglasses, na para bang isang reyna na dumating upang siyasatin ang kanyang nasasakupan. Ang puso ni Marco ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ang problemang akala niya ay nasa kabilang linya lang ng telepono, ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ay halos kasing lamig ng aircon na bumubuga sa loob nito. Si Doña Eliana de Alva ay nakaupo ng tuwid sa kanyang leather na upuan. Ang kanyang mga daliring may perpektong manicure ay marahang tumatapik sa screen ng kanyang cellphone. Naghihintay. Naramdaman niya ito kanina pa sa tawag nila ni Marco. Ang pag-aalinlangan. Ang pagsisinungaling. Ang isang bagay na mali. At sa mundo ni Doña Eliana, ang isang bagay na mali ay isang problemang kailangang ayusin agad. Kaya't bago pa man siya tumawag sa anak, may inutusan na siyang alamin kung ano ang nangyayari sa Batangas. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe. Mula sa kanyang tauhan. Naglalaman ito ng isang maikling ulat at mga litratong kalakip. Binuksan niya ang unang litrato. Isang batang lalaki, nakahiga sa isang hospital bed, may benda sa ulo. Napakunot ang noo ni Doña Eliana. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagtataka. Binuksan niya ang sumunod na mga litrato. Kuha ang mga ito kanina lang sa labas ng isang maliit na kainan. 3 bata. Isang lalaki at 2 babae. Pinagmasdan niya ang mga mukha. Ang mukha ng batang lalaki. Ang mukha ng isang batang babae na may malalamlam na mga mata. Ang mukha ng isa pang babae na tila may determinasyon. Nag-zoom in siya sa mukha ng batang lalaki. Walang ngiti. Walang kahit anong emosyon. Ang kanyang isip ay hindi isip ng isang lola na nakakita sa kanyang mga apo. Ang kanyang isip ay isip ng isang sihi na tinitimbang ang isang hindi inaasahang problema. Ang mga matang iyon. Ang ilong na iyon. Ang hugis ng panga. De Alva. Ang mga bata ay hindi isang biyaya. Sila ay isang komplikasyon. Isang malaking, magulong komplikasyon sa kanyang maayos na mga plano, ang pagsasanib ng kanilang kumpanya sa isa pang dambuhalang korporasyon, ang kasunduang nakasalalay sa pagpapakasal ni Marco sa anak ng kanyang business partner. Ang lahat ng iyon ay maaaring masira dahil sa isang pagkakamali 8 taon na ang nakalipas.
Isinara niya ang mga litrato. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo na, bumubuo na ng mga estratehiya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Reyes, sabi niya, walang paligoy-ligoy. May trabaho ako para sa'yo. Ano po yun, ma'am? Gusto kong makuha ang custody ng 3 bata sa Batangas. Ang ina ay si Arabella Santos. Walang trabaho, walang permanenteng tirahan. Mahirap. Gamitin mo ang lahat ng iyan laban sa kanya. Gawin mo ang lahat. Masusunod po, Doña Eliana. Ibinaba niya ang tawag. Ang unang piyesa ay naigalaw na. Ngayon, oras na para harapin ang reyna ng kabilang panig. Bumaba siya mula sa sasakyan sa entrance ng ospital. Inalis niya ang kanyang sunglasses at ang kanyang mukha ay nagbago. Ang malamig na kalkulasyon ay napalitan ng isang maskara ng pag-aalala. Siya na ngayon si Doña Eliana, ang mapagmahal na ina. Nakita niya si Marco sa pasilyo, nakasandal sa pader, ang damit ay puno ng tuyong dugo. Sa kabilang dulo, nakaupo si Ara, yakap ang 2 bata. Ang eksena ay perpekto para sa kanyang drama. Marco, anak, tawag niya, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Anong nangyari? Narinig ko sa boses mo na may problema, kaya nagmadali akong pumunta dito. Kumusta na ang apo ko? Ang salitang ti-apo ay maingat niyang binitiwan, isang strategic na salita para makuha ang loob ng kanyang anak. Napatingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagod at pagkalito. Ma, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sa'yo, anak. Para sa pamilya natin. Lumapit siya at hinawakan ang pisngi ni Marco. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ara, isang tingin na puno ng awa, isang peking awa. Hiza, kumusta ka na? Hindi sumagot si Ara, niyakap lang ng mas mahigpit ang kanyang mga anak. Bumaling muli si Doña Eliana kay Marco. Anak, kumuha ka muna ng kape. O di kaya'y magpalit ka ng damit. Mukhang pagod na pagod ka. Huwag kang mag-alala, ako na muna ang bahala dito. Hindi ko pababayaan ang pamilya mo. Nag-aalangan si Marco, ngunit ang pagod sa kanyang katawan at isipan ay nanaig. Tumango ito at dahan-dahang naglakad palayo. Sa sandaling mawala si Marco sa paningin, nawala rin ang maskara ni Doña Eliana. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ara. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat, puno ng kapangyarihan. Umupo siya sa upuang katapat nito, ipinantay ang kanyang mga mata sa mga mata ni Ara. Ang malambing na boses kanina ay nawala na. Ang natira ay isang boses na kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Akala ko ba malinaw ang usapan natin 8 taon na ang nakalipas, Arabella, panimula niya. Hindi umimik si Ara. Binigyan kita ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay. Malayo sa amin. Malayo sa anak ko. Pero ano itong ginawa mo? Nag-iwan ka pa ng 3 problema. Tinignan niya ang mga bata na para bang mga dumi sa kanyang damit. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang mga anak ko, mahinang sagot ni Ara, ngunit may diin. Umisi si Doña Eliana. Matapang ka pa rin. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sumandal siya. Ganito lang yan kasimple. Hindi ka nababagay sa pamilyang De Alva. At lalong hindi nababagay ang mga batang ito. Sila ay isang pagkakamali na kailangang itama. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Ara. Mga apo niyo sila. Sila ay mga balakid pagtatama ni Doña Eliana. At may 2 kang pagpipilian. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata, ang kanyang mga salita ay tila mga patalim. Pumili ka, Arabella. Aalis kang may dalang pera, mas malaki pa kaysa sa inalok ko dati, sapat para mabuhay kayo kahit saan niyo gusto. O mananatili kang lalaban sa akin, at sisiguraduhin kong sa korte, mawawala sa iyo ang lahat. Mawawala sila sa iyo. Ipinatong niya ang isang business card sa tabi ni Ara. Nariyan ang numero ng abogado ko. 1 linggo. Bigyan mo ako ng sagot. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at muling isinuot ang maskara ng isang mapagmahal na lola, tamang-tama sa pagbabalik ni Marco. Ang business card na iniwan ni Doña Eliana sa upuan ay parang isang piraso ng yelo na dahan-dahang nagpapakalat ng lamig sa buong pasilyo. Tinitigan ito ni Ara, ngunit hindi niya magawang hawakan.
Para itong isang ahas na naghihintay lang ng tamang oras para tuklawin siya. Ang pagbabanta ay malinaw, walang paligoy-ligoy. Ang parehong taktikang ginamit sa kanya 8 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon mas masakit. Dahil hindi na lang ang kinabukasan ng kanyang mga magulang ang nakataya. Ang nakataya ngayon ay ang kanyang mga anak. Bumalik si Marco, dala ang isang tasa ng kape na halatang hindi niya ininom. Tumigil ito ilang hakbang mula sa kanya, ang kanyang mukha ay isang magulong larawan ng pagod at pagdududa. Ang mga salita ng ina nito, alam ni Ara, ay isang laso na muling kumalat sa isipan ng lalaki. Ara, di. Panimula ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng pag-aalinlangan. Tumingin si Ara sa kanya, ang puso ay puno ng isang maliit, desperadong pag-asa. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Huwag sa kanya. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Marco ay dumurog sa mumunting pag-asang iyon. Totoo ba? Tanong nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, naghahanap ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Pera lang ba talaga ang habol mo? Ito ba ang plano mo? Ang gamitin ang mga bata para bumalik sa akin. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit. Kaamin lang niya ng lahat. Ibinuhos niya ang 8 taon ng sakit at sakripisyo. At ito ang isinukli sa kanya? Pagdududa. Napailing si Ara, hindi makapagsalita. Anong saysay? Anong saysay ng pagpapaliwanag kung ang taong kausap niya ay bingi sa katotohanan? Hindi ka makasagot, sabi ni Marco, ang boses ay tumataas. Dahil totoo. Dahil nahuli kita. Bago pa man makabuo ng sagot si Ara, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang lumapit sa kanila. Ang kanyang sapatos ay makintab, ang kanyang tindig ay formal, at ang kanyang ngiti ay malamig at walang emosyon. N. de Alva. N. Santos, bati nito, ang boses ay profesional. Ako si Attorney Reyes, ang legal counsel ng pamilyang de Alva. Napatingin si Ara sa business card sa upuan, pagkatapos ay sa abogado. Napakabilis. Ang mga piyesa ni Doña Eliana ay gumagalaw na. Inilahad ng abogado ang isang makapal na folder kay Ara. Elim Santos, ito po ang kopya ng petisyon na isinampa namin sa korte para sa custody ng 3 bata. Nanginginig na kinuha ni Ara ang folder. Binuksan niya ito, at ang mga legal na salita ay lumabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang nagsisimula ng mamuo. Ngunit sapat ang kanyang nabasa para maintindihan ang laman. On the grounds of financial instability, unsuitable and temporary living conditions, lack of capacity to provide for educational and medical needs. Ginagamit nila ang kahirapan niya laban sa kanya. Ang bawat araw ng kanyang pagsasakripisyo para mabigyan lang ng pagkain ang kanyang mga anak, ang bawat gabing hindi siya natutulog sa pag-aalala, lahat ng iyon ay ginagamit ngayon bilang ebidensya na siya ay isang masamang ina. Hindi ito totoo, pabulong niyang sabi, nakatingin sa mga papel. Lahat po ng iyan ay may basehan, Jimmy Santos, kalmadong sagot ng abogado. Maaari po kayong kumuha ng sarili ninyong abogado, ngunit ipapaalala ko lang po na ang pamilyang de Alva ay may walang hanggang resources para sa kasong ito. Isang pagbabanta na nakabalot sa isang magalang na paalala. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, tumingin si Ara kay Marco. Hinanap niya sa mga mata nito ang kahit katiting na tulong, kahit katiting na suporta. Ngunit ang nakita niya ay katahimikan. Nakatayo lang ito doon, nakikinig, ang mukha ay hindi mabasa. Hindi siya ipinagtatanggol. Hindi siya kinakampihan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Ara ang lahat. Nag-iisa siya. Nag-iisa siyang isang hamak na tindera laban sa isang bilyonaryong pamilya. Nag-iisa siyang ina laban sa isang hukbo ng mga abogado. Nag-iisa siya laban sa lalaking ama ng kanyang mga anak. Tumingin si Ara mula sa abogadong nakangisi hanggang sa naguguluhang mukha ni Marco. Walang tulong. Walang kakampi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagbagsak ng lahat ng pag-asa sa kanyang dibdib, na para bang isang mabigat na batong humila sa kanya pababa sa kadiliman. Wala nang saysay ang lumaban. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Ang natira na lang ay isang blanko at pagod na kawalan. Hindi na niya tinignan ang 2 lalaki.
Dahan-dahan siyang yumuko at niyakap ang kanyang dalawang anak na babae na tahimik na umiiyak sa kanyang tabi. Ikinulong niya sila sa kanyang mga bisig, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinubukang harangan ang buong mundo. Ang pagyakap niya ay hindi na pagyakap ng isang ina na lalaban. Ito ay pagyakap ng isang taong sumusuko na. Nakita ni Marco ang pagbabagong iyon. Ang biglaang pagsuko. Ang itsura ng isang taong tuluyan ng natalo. Hindi ito ang reaksyon ng isang babaeng nagpapanggap lang. Ito ay tunay na desperasyon. At sa pagkakita sa itsurang iyon, isang matagal nang nakalimutang alaala ang biglang sumulpot sa isip ni Marco. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Naalala niya. Bago umalis si Ara, may iniabot ito sa kanya. Isang maliit, simpleng kahon. Sa galit niya, itinapon niya lang ito sa isang sulok ng kanyang kwarto. Nang hanapin niya ito kinabukasan, sinabi ng ina niya na naitapon na siguro ng mga katulong. Kalat lang yon, anak, sabi nito. Hindi niya na iyon inisip pa. Hanggang ngayon. Ano nga ba ang laman ng kahon na iyon? Umalis si Marco sa ospital na parang isang taong naglalakad habang natutulog. Hindi niya narinig ang paalam ng abogado. Hindi niya naramdaman ang pag-aalalang tingin ng kanyang ina. Ang tanging daladala niya ay ang imahe ng mukha ni Ara, isang mukhang basag, talunan, at walang anumang bakas ng pagkukunwari. At ang alaala. Ang alaala ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Isang bagay na maliit at tila walang halaga, ngunit sa mga sandaling iyon, ito na lamang ang tanging piraso ng palaisipan na hindi pa niya nabubuksan. Naging isang obsesyon ito. Isang desperadong pangangailangan na malaman kung ano ang nasa loob. Nagmaneho siya ng mabilis, hindi pa balik sa kanyang modernong penthouse sa Giz, kundi pa balik sa lumang mansyon ng mga De Alva sa isang tahimik na subdivision sa Maynila. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na punong-puno ng mga alaala at ngayon marahil ay mga kasinungalingan. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang matandang kasambahay. Sir Marco, napadalaw po kayo, gulat nitong sabi. Nasaan po ang mga gamit mula sa dati kong kwarto? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Naku, sir, matagal na po iyon. Nasa bodega na po yata lahat ng iyon. Hindi na siya nagsalita pa. Naglakad siya ng mabilis, tinungo ang madilim at maalinsangang bodega sa likod ng bahay. Ang amoy ng alikabok at ng mga lumang bagay ay sumalubong sa kanya. Mga lumang kasangkapan, mga aklat, mga laruan, lahat ay natatakpan ng puting kumot na parang mga multo ng nakaraan. Kalat lang yon, anak. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kung kalat lang, bakit hindi itinapon? Bakit itinago? Nagsimula siyang maghalungkat. Walang pakialam sa alikabok na dumudumi sa kanyang mamahaling damit. Isa-isa niyang inalis ang mga kumot. Hinila ang mga lumang kahon. Naghahanap siya, hindi niya alam kung saan magsisimula, ngunit itinutulak siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Pagod na siya nang makita niya ito. Sa ilalim ng isang lumang mesa, nakatago sa likod ng isang sirang lampara, ay isang maliit na bowl. At sa loob ng bowl na iyon, sa ilalim ng mga lumang dokumento ng kanyang ama, ay ang kahon. Ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Simple lang ito, walang disenyo. Isang bagay na hindi mo mapapansin sa unang tingin. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, sa gitna ng alikabok at mga anino. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Ang nasa loob ay hindi alahas. Hindi pera. Isang nakatuping papel at isang maliit, kupas na litrato. Kinuha niya muna ang papel. Isang sulat kamay. Ang sulat kamay ni Ara. Nagsimula siyang basahin. Marco, mahal ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin umalis na ako. At ibig sabihin, nagtagumpay ang nanay mo. Patawarin mo ako. Patawad kung hindi ako lumaban. Pinapili niya ako, Marco. Pinapili niya ako sa pagitan mo at ng pamilya ko. Paano ako pipili? Alam kong sasabihin mo na dapat lumaban tayo, pero hindi mo nakita ang mga mata niya. Kaya niyang gawin ang lahat. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo, at ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya ko. Kaya ako na lang ang aalis. Ngunit sa pag-alis ko, gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi kita ipinagpalit sa pera.
Mahal na mahal kita. At palagi kitang mamahalin. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo, isang sikretong dapat sana ay sabay nating sasalubungin ng may ngiti. Marco, magiging tatay ka na. Sa puntong iyon, tumigil sa paghinga si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang hindi niya namalayang tumutulo na pala. Kinuha niya ang litrato. Isang maliit, itim at puting imahe mula sa isang ultrasound. Malabo, ngunit malinaw ang nakasulat sa ibaba. 3 maliliit na bilog na mailabel na Q, B, at TCD. At sa ilalim, ang mga salita, triplet pregnancy. Vroom! Nagising si Marco sa katotohanan. Napatingala siya, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang tunog na narinig niya ay hindi isang panaginip. Ito ay ang tunog ng isang sports car na papalabas ng garahe. Ang sports car ng kanyang ina. Tumayo siya, hawak-hawak ang sulat at ang litrato. Ang pagsisisi sa kanyang puso ay napalitan ng isang apoy ng galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Tumakbo siya palabas ng bodega, palabas ng bahay, at sumakay sa sarili niyang sasakyan. Walang isang salita. Ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang gawin. Sinundan niya ang sasakyan ng ina. Mabilis ang takbo nito sa kahabaan ng highway, patungo sa direksyon ng bis. Patungo sa sentro ng kanilang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa De Alva Tower. Hindi na niya hinintay ang elevator. Dinala siya ng kanyang mga binti sa hagdanan, paakyat, hanggang sa marating niya ang executive floor. Binuksan niya ang pinto ng opisina ng kanyang ina nang walang katok. Nandoon si Doña Eliana, nakaupo sa kanyang mesa, kalmado, na para bang walang nangyari. Anak, anong ginagawa mo? Hindi na niya ito pinatapos. Lumakad si Marco patungo sa mesa at buong lakas na inihagis ang maliit na kahon sa ibabaw nito. Ang takip ay lumipad at ang sulat at ang litrato ay kumalat sa makintab na kahoy. Tumingin si Doña Eliana sa mga ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang pagkabigla sa mukha ng kanyang ina. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, ang kanyang boses ay malamig at puno ng sakit. Maaari niyo bang ipaliwanag ito, Mama? Ilang araw na ang lumipas mula nang huling makita ni Ara si Marco. Pagkatapos ng mainit na pag-uusap nila sa pasilyo ng ospital, hindi na ito nagpakita pa. Maging ang ina nito o ang abogado ay hindi na rin nagparamdam. Ang katahimikan ay mas nakakabahala kaysa sa digmaan. Nakalabas na ng ospital si Miggy. Ang sugat sa kanyang ulo ay naghihilom na, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin. Ang kambal naman ay laging nakadikit sa kanya, na para bang natatakot na baka bigla na lang siyang mawala. Nagsimula na si Ara na mag-impake ng kanilang mga gamit. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Aalis sila. Hindi niya alam kung saan pero kailangan nilang umalis. Ang manatili dito ay parang paghihintay na lang sa isang hatol na alam na niyang guilty. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga plato sa isang kahon, isang anino ang tumabon sa kanya. Napatingala siya. Si Marco. Nakatayo ito sa labas ng kanyang maliit na kainan na ngayon ay halos wala ng laman. Iba ang itsura nito. Ang aroganteng sihiw ay nawala. Ang mapaghiganting lalaki ay naglaho. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang lalaking mukhang hindi natulog ng ilang araw. Ang mga mata ay namumugto at ang mga balikat ay tila may pasan na napakabigat na mundo. Sa kamay nito ay ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na ibinigay niya 8 taon na ang nakalipas. Walang nagsalita. Lumakad si Marco palapit at marahang inilapag ang kahon sa mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan, at sa loob ay ang luma niyang sulat at ang kupas na litrato ng ultrasound. Tumingin si Ara sa mga ito at ang lahat ng sakit ay muling bumalik. Nahanap ko, sabi ni Marco, ang boses ay paos at basag. Nasa lumang bodega. Itinago niya. Hindi sumagot si Ara. Ano pa ba ang sasabihin? Umupo si Marco sa silyang katapat niya, ang parehong silya kung saan umupo ang ina nito ilang araw na ang nakalipas. Ngunit hindi tulad ng kanyang ina, si Marco ay nakayuko, hindi makatingin ang diretsyo sa kanya. Ara, di. Nagsimula ito. Wala akong masabi. Isang tawa ang kumawala kay Ara. Isang tawang walang saya, puno ng kapaitan. Wala kang masabi, Marco. 8 taon. 8 taon mo akong hinusgahan.
8 taon mo akong kinamuhian. At ngayon wala kang masabi. Napatungo si Marco, hindi makasagot. Tinanggap niya ang bawat salita na parang isang sampal. Sinira mo ang buhay ko, 8 taon na ang nakalipas, kahit hindi mo alam, patuloy ni Ara, ang boses ay nagsisimula ng manginig. At bumalik ka para sirain kung anuman ang natitira dito. Para ano? Para sa paghihiganti. Para sa pride mo. Sagot ni Marco, sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahil nasaktan ako. Dahil naniwala ako sa kanya. Dahil naging bulag ako. Dahil naging tanga ako. At dahil doon. Ara, patawarin mo ako. Ang mga salitang patawarin mo ako ay binitiwan niya na parang isang bigay hilahod na pagsusumamo. Patawarin mo ako, Ara. Sa 8 taon ng pagiging bulag. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Sa halos pagkawala ng anak natin dahil sa katangahan ko. Patawad. Natahimik si Ara. Ang paghingi ng tawad. Ito ang mga salitang hinintay niya sa loob ng 8 taon. Ngunit ngayong naririnig na niya ito, bakit parang walang nagbabago? Ang sakit ay nandoon pa rin. Ang mga sugat ay sariwa pa rin. Ang pagpapatawad, Marco, hindi yan parang isang switch na bubuksan mo lang at okay na ang lahat, mahina niyang sabi. Alam ko. Kailangan ko ng panahon, sabi ni Ara, tumayo at tumalikod. Hindi para sa'yo. Para sa akin. Para sa mga anak ko. Para hilumin ang mga sugat na ikaw na kayong mag-ina ang gumawa. Naiintindihan ni Marco. Tumango siya. Tumayo na rin ito para umalis. Maghihintay ako, sabi niya. Kahit gaano katagal. Walang projects. Walang demolition. Ang lugar na ito sa'yo ito. Huminto si Ara sa paglalakad, ngunit hindi lumingon. May isa lang akong hihilingin, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Isang bagay lang. Naghihintay si Ara. Pwede ko bang makasama ang mga anak ko kahit isang araw lang? Gusto ko lang silang makilala. Bilang isang kaibigan. Pangako, iyon lang. Narinig ni Ara ang desperasyon sa boses nito. Ang pagsusumamo ng isang ama na gustong makilala ang kanyang mga anak. Napapikit siya. Ang isip niya ay nagsasabing kihuwag. Ngunit ang puso niya, ang puso ng isang ina na nakikita ang sakit sa isang ama, ay nagsasabi ng iba. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Marco, hindi bilang kaaway, kundi bilang ama ng kanyang mga anak. Tumango siya ng dahan-dahan. CJ. Isang araw. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-araw ay napalitan ng banayad na simoy ng hangin na nagbabadya ng pagtatapos ng taon. Ang resort na dati nanganganib na maging alaala na lang ay mas naging buhay pa kaysa dati. Hindi ito giniba ni Marco. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pera para ayusin ito. Ang munting kainan ni Ara ay pinalakihan at pinaganda. Nagdagdag siya ng ilang mga modernong kubo para sa mga turista. Ngunit ang pangalan ay nanatili, Ara's Kitchen and Resort. At ang namamahala, walang iba kundi si Ara. Si Donna Eliana. Pagkatapos ng mainit na komprontasyon nila ni Marco, nawalan ito ng kapangyarihan sa kumpanya. Si Marco na ang may hawak ng lahat ng desisyon. Hindi na ito nagpakita o nagparamdam pa sa Batangas. Ang kanyang kaharian ay nanatili sa Maynila, malayo sa munting paraisong pilit niyang sinira. Tuwing Sabado, isang pamilyar na sasakyan ang dumarating sa resort. Mula dito ay bababa si Marco, hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at shorts lang. Hindi na siya ang CEO ng De Alva Corporation sa mga araw na iyon. Siya si Tito Marco, o kung minsan, sa pagiging makulit ni Bella, yun ni gwapo. Mula sa bintana ng kanyang bagong opisina, isang maliit na silid na may tanawin ng buong dalampasigan, pinanood ni Ara si Marco. Kasama nito si Miggy sa buhanginan, tinuturo ang magpalipad ng isang malaking saranggola na hugis agila. Napangiti si Ara. Ang Marco na nakikita niya ngayon ay malayong-malayo na sa lalaking dumating dito ilang buwan na ang nakalipas. Ang dating arogante at mapaghiganting Marco ay napalitan ng isang lalaking matyaga at puno ng pag-unawa. Noong una, mahirap. Ang mga bata ay ilap sa kanya.
Si Miggy ay laging seryoso, si Sofia ay laging nagtatago sa likod niya, at si Bella ay laging may mataray na tanong. Ngunit hindi sumuko si Marco. Linggo-linggo, bumabalik siya, may dalang mga laruan, mga kwento, at higit sa lahat, pasensya. Dahan-dahan, natutunan ng mga bata na pagkatiwalaan siya. At dahan-dahan, natutunan din ni Ara na buksan muli ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso. Nakita niya kung paano bumagsak ang saranggola. Tumawa si Marco at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang tunay at walang halong kasiyahan sa tawa nito. Tumawa rin si Miggy at ang tunog ng kanilang pinagsamang halakhak ay dinala ng hangin papunta sa kanya. Isang tunog na hindi niya akalaing maririnig niya kailanman. Ang hirap pala nito, sabi ni Marco habang pinapagpagan ang buhangin sa kanyang damit. Kasi po, yung hangin, mabilis, paliwanag ni Miggy na para bang isang eksperto. Ngumiti si Marco. Sa bawat pagbisita niya, may bago siyang natutuklasan tungkol sa kanyang mga anak. Si Miggy ay matalino at seryoso, tulad niya. Si Sofia ay mahiyain ngunit malikhain, tulad ng ina nito. At si Bella ay isang pinaghalong silang dalawa, matalino, makulit, at hindi natatakot sabihin ang nasa isip. Ang bawat Sabado ay isang paglalakbay para sa kanya. Isang paglalakbay ng pagkilala sa mga anak na ipinagkait sa kanya, at isang paglalakbay ng pagpapatunay sa babaeng sinaktan niya. Alam niyang hindi sapat ang pag-aayos sa resort. Alam niyang hindi sapat ang pera. Ang kailangan niyang ibigay ay isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang oras at ang kanyang pagbabago. Napatingin siya sa direksyon ng kainan. Nakita niya si Ara, nakatayo sa bintana, nakatingin sa kanila. Nagtama ang kanilang mga mata. Umiti si Ara sa kanya. Isang maliit pero totoong ngiti. Ang ngiting iyon. Para kay Marco, ang ngiting iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ng De Alva Corporation. Kinagabihan, habang papalubog na ang araw, naupo sila sa buhanginan. Si Marco at Ara ay magkatabi, habang ang tatlong bata ay abala sa paggawa ng huling sandcastle bago lamunin ng dilim. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Hindi na ito mabigat o puno ng tensyon. Ito ay isang komportableng katahimikan. Isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Salamat, Marco, biglang sabi ni Ara, nakatingin sa papalubog na araw. Para saan? Para sa lahat ng ito, sabi ni Ara, iginala ang tingin sa paligid. At para sa pagbabalik. Tumingin si Marco sa kanya. Ako ang dapat magpasalamat, Ara. Salamat sa pagpapalaki sa kanila ng mag-isa. Salamat sa pagiging isang mabuting ina. At salamat sa pangalawang pagkakataon. Tumakbo palapit sina Sofia at Bella, ipinapakita ang mga kabibing na pulot nila. Papa Marco, tingnan mo po, sabi ni Bella. Ang salitang si Papa ay kusa na lang lumabas, ngunit hindi na ito naging kakatwa sa kanilang pandinig. Kinuha ni Marco ang mga kabibe. Ang gaganda naman ito. Itago natin yan. Niyakap siya ng dalawang bata. Maya-maya, lumapit na rin si Miggy at sumandal sa kanya. Napalibutan si Marco ng kanyang tatlong anak. Tumingin siya kay Ara, at sa mga mata nito, nakita niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kasiyahan. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Ara. Mainit. Pamilyar. Sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ni Ara. Hinayaan niya lang itong manatili doon, ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Napanood nilang lima ang dahan-dahang paglubog ng araw sa dagat, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Isang perpektong pagtatapos. Isang perpektong simula. Bumulong si Marco, sapat lang para marinig ni Ara. Handa na ba kayong umuwi? Hindi niya sinabi kung anong bahay. Hindi niya sinabi kung saan. Tumingin si Ara sa kanya, pagkatapos ay sa tatlong bata na masayang nakasandal sa kanilang ama. Napangiti siya. Isang ngiting puno ng pag-asa, pagpapatawad at pagmamahal. Umuwi na tayo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Arabella. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa simula hanggang sa wakas, naramdaman ko ang inyong presensya, at iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na tapusin ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga pinagdaanan ni na Marco at Ara,
para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang galit ni Marco, ang sakit ni Ara, at ang pag-asa na sa kabila ng lahat, may liwanag pa ring naghihintay. Ang pagsulat nito ay isang paalala sa akin na ang buhay ay hindi laging perpekto at ang pag-ibig ay hindi laging madali. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, ay kayang lagpasan ang pinakamasakit na nakaraan at kayang buuin kahit ang pinakawasak na mga puso. Sana ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang kwento. Kung may isang bahagi ng kwento na tumatak sa inyong puso, o kung mayroon kayong sariling kwento ng pagpapatawad at pag-asa, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.